itong 2024 is kakaiba talaga. Mind you guys, hindi pa mangangalahati ang taon. Magkakaroon tayo ng problema sa water and yung matinding init na tatama sa atin ngayong 2024. Ibang sakit na naman na pinaparamdam sa akin, pero ito po ay kakaiba. Yan. Kakaiba siya, it's because of para siyang COVID, pero mas malala sa COVID ito guys. So tatama siya by the month of September-October. Ayon sa WHO, unang nadiskubre ang Mpox virus sa mga unggoy noong 1958 at karaniwang nagmumula sa mga hayop na nasa tropical rainforest gaya ng Africa hanggang magkaroon ng first human case noong 1970. Samantala ayon naman sa Department of Health, maaaring makuha ang sakit sa pamamagitan ng direct at intimate contact sa taong infected ng nasabing virus, partikular sa paglapit o pagdikit sa mga rash o pantal maging sa body fluids ng tao. Maaari ring maipasa ang virus sa paghawak o paggamit ng mga kontaminadong gamit. Sa politics, so sa nakikita ko, nararamdaman ko, medyo magulo. Yan, so magkakaroon ng twist. Merong babae na mag-stand up talaga. Duda-duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Guo at ang kanyang certificate of live birth nirehistro noong 17 taong gulang na siya. Base sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya. Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth niya? Your Honor, i-check ko po. Balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang i-register yung birth niya? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sabi ko sa akin sa bahay ko. Sa bahay? Saan po yung bahay yung ipinanganak kayo? Hindi ko na po. Wala ring dokumentong nag-aral si Guo dahil homeschooled umano siya. Sa showbiz naman, sa nakikita ko, medyo exciting part. It's because, yun nga, may nakikita ako na isang singer na magkakaroon ng pregnancy this year. Sa taong 2024, magiging lamang. Yung isang kasi medyo patuloy na nasin din natin yan, lalo matagal din yan, handa na kayo dito. Itong taong 2024, yun na. Para makita nyo na yung kambal ni Undol. Alam niyo si Undol? Makikita nyo yun. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Metro Manila bunsod ng malawakang pagbaha. Ayon yan kay DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Inirekomenda niya yan sa situation briefing kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa NDRRMC. Sa ilalim ng state of calamity, mabibigyan ng access ang mga LGU sa Calamity Fund para mapabilis ang relief operation sa mga apektadong residente. Baha na sa maraming lugar sa Metro Manila kasunod ng walang tigil na pag-ulan bunsod ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Ang water level sa Marikina River sumampa na sa 20 meters at nasa ika-3 alarma na. Mandatory na ang evacuation sa mabababang lugar. Maaari kasi ito lang, itong mga pagyo. Mayroon kasi ako nakita ng pinili ko na 5 pagyo. Naros nagsunod-sunod silang pumasok. Alam yun? Mapapagsak sa Pilipinas. Kapansin-pansin ang pagpasok ng sunod-sunod na bagyo ngayong buwan. Kakapasok pa lang ng bagyong Nika, meron na agad 2 pang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang namonitor ng Pag-asa. Paliwanag ni Dr. Annalisa Solis, ang head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, hindi na umano ito bago. Sa kanilang historical data mula pa noong 1950s, merong nasa 7 senaryo na nasa 6 na bagyo ang sunod-sunod na pumapasok sa bansa at pawang malalakas.
Epekto pa rin anya ito ng La Nina phenomenon. Sa Taal, pero may isa pang bulkan na parang nabuhay. No? Sabihin medyo gigising ang natutulog na bulkan na ito na dati nang sumabog, sasabog uli. Pero ang bulkan ang gagaling sa tubig na maaring merong activity na mangyari. Nagkaroon ng explosive eruption na malakas na pagputok ang bulkang Canlaon sa Negros Island kaninang hapon. Kaya itinaas sa alert level 3 ang bulkan. Ibig sabihin niyan, nagsisimula na ang isang magmatic eruption na posible pang masundan kaya mas pinagdodoble ang ingat ng mga nakatira malapit sa bulkan.